kundi napakagandang pagkakataon na patunayan natin na meron tayong Diyos, na binigyan tayo ng pag-ibig at pwede na nating mahalin yung mga nakasakit sa ating damdamin. At kapag hindi maganda rin yung bunga ng ating pong reaction dito, malamang na if we can't forgive, ito naman yung sitwasyon na magpapahamak sa atin, magpapalala sa ating sitwasyon. Na sa halip na tayo po yung naka-advantage sa mga nakasakit sa atin. Parang tayo yung nangingibabaw sa kanila. Tayo pa yung yung napapasama dahil po sa tangan-tangan nating negative feelings. Because negative feelings, ill feelings, will not produce any good thing at all. Na kapag ito ay kinikimkim po natin dito sa ating mga puso at damdamin, ang mangyayari ay wala na tayong kapayapaan sa ating kaisipan, wala na tayong katiwasayan sa ating damdamin, wala na tayong maaring pagkatiwalaan na tayo, and we will never be friendly anymore if we have this kind of ill feelings when we choose not to forgive. Pero kapag ikaw naman ay meron pong saloobin na maganda, sabihin mo sa iyong sarili na I choose to forgive and forget. Yamang yun naman ang sinasabi ng salita ng Diyos. Nakalimutan natin lahat ng mga ginawa ng tao sa atin na masasama. Dahil tayo rin po ang maagrabyado kapag hindi natin ginawa ang payo ng salita ng Diyos. At babalik tayo po sa ating pong ipinangalandakan sa ating programang ito, na sa mga sitwasyon na hindi natin kayang tulungan ang ating sarili. Na kahit isipin mo kung paano mo papatawarin yung mga nakasakit sa atin, sa iyo, yung mga gumawa ng masama sa iyo, siniraan ka, ipinagbili ka, lalo't lalo na yung mga malapit sa iyo. Kahit na anong ginawa ng tao sa iyo, kung pipiliin mo yung magandang reaksyon sa mga sitwasyon, ipinatitiyak ko sa iyo, kaibigan, may Diyos na tutulong sa iyo. Na kapag siya'y lapitan mo, ang life's turning point po natin. At magpakumbaba ka sa Kanya sa isang sitwasyon because I know, I understand what you are feeling right now when you are in this situation. It's not really easy to forgive. Na minsan sinasabi rin natin sa ating mga labi, tayo ay tao lamang at mahirap magpatawad. Maaring ang Diyos ay makapagpatawad, pero sa atin ay hindi. Yung kapangyarihan ng Kanyang pag-ibig na sinabi niya, love your enemies. You can even love those who despitefully use you. Yung gumamit sa inyo na pinagsamantalahan kanila, ay kayang-kaya mo pa silang ipanalangin o kayang-kaya mo silang patawarin. Lagi nating sinasabi na ang Diyos ay napakadaling magpatawad, pero ang tao ay mahirap magpatawad. Na kaya nga tayo po ay lalapit sa Diyos dahil siya po ay nagbibigay sa atin ng kakayahan at ng kapangyarihan. At nagbibigay nitong pag-ibig na ito na kahit na yung mga nakasakit at nakasama sa atin, ay pwede po natin silang patawarin. Na kaya siya yung ating lapitan ng buong pagpapakumbaba. At ipresenta natin ang ating mga kaso para sa ganon ay matulungan po tayo sa ating sitwasyon. At ang banal na Espiritu ay sasamahan po tayo para sa ganon, sa ating pong kapasyahan na patawarin yung mga nakasakit sa ating damdamin at nagbigay ng kasiraan sa ating mga buhay ay magkaroon ng katuparan. Dahil yun po ang siyang pipiliin natin, mga kapatid na mga kaibigan. Para sa ganoon ay magkaroon po tayo ng magandang pagkakasundo at magandang relasyon sa lahat ng tao sa ating paligid. Na nabanggit ko nga kanina yung salita ng Diyos na we can live peaceably with all men. Mas maganda po yung marami po tayong mga kaibigan at marami po tayong mga tao na mayroon tayong kasunduan sa kanila. Kaysa yung may mga kaaway na lagi nating iniisip kung paano na tayo po'y makaganti dahil sa galit at kapaitan sa ating mga puso dahil meron din silang mga ginawa sa atin. Ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang makakatulong sa atin. Our life's turning point can help you out in your situation right now upang magmula ngayon sa araw na yon ay kayang-kaya mong patawarin ang lahat ng mga nakasakit sa iyong damdamin kahit na po yung mga tao na nagbigay, nagdulot ng kasiraan sa iyong buhay.
At tinitiyak ko sa iyo mga kapatid na kaibigan at na mayroon pong magandang mga araw na darating kapag ganito ang siyang reaction mo at attitude mo sa mga sitwasyon na hindi maganda na dumating sa iyo. You choose to forgive and forget. Gusto kong ipanalangin ang bawat isa sa inyo sa pagkakataong ito, sa inyong kalagayan ngayon, na napakinggan ninyo itong mensaheng ito ay nakadepende sa inyo ang kagandahan ng mga araw na darating, lalo't lalo na sa inyong pakikipagrelasyon sa mga taong nasa inyong paligid. I want to pray for every one of you. Aming dakilang Diyos na may likha ng langit at lupa. Kalooban po ninyo na makitang bawat isa sa amin na maganda ang aming mga relasyon sa bawat isa. Na kung maaari ay wala po kaming kaaway, wala pong hinanakit sa aming mga puso. Na kaya, Banal na Espiritu, limliman mo ang bawat isa na nakikinig dito po sa programang ito. Bigyan mo sila ng kakayahan na sa kanilang pagpipili, na patawarin, at kanilang kalimutan ang lahat ng ginawa ng tao sa kanila na masakit sa kanilang damdamin. Ay mangyari po ito ngayon din, Banal na Espiritu, upang sa ganun ang kanilang buhay ay patuloy na gumanda, bumuti, sumagana, at lalo pang magtatagumpay dahil pinili po nila na alisin itong mapapait ng damdamin sa kanilang mga puso at pinili nila na magpatawad at kalimutan ng lahat na ginawa ng mga tao sa kanila na nagdulot ng kapaitan sa kanilang mga puso. Aking ko pong ipinapahayag ang himala, ang biyaya ng Diyos sa bawat isa sa inyo ngayon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito po sa ating programang Life's Turning Point, lalo't lalo na dito po sa Heart to Heart. Ito po si Brother Ray na lagi ninyong kasama, laging naglilingkod, nagmamahal sa inyo.